Dahil mga sosyo-ekonomikong mga reforma ang nakasalang at pinag-uusapan ng revolusyonaryong gobyerno at ng rehimeng Duterte. Ngunit, tulad ng bait-baitang na pagbaba ng trust rating ng rehimeng Duterte sa mga survey, pababa rin ang optimismo ng mamamayang Pilipino sa sinseridad nito sa pagtuman sa mga kasunduan at nilayawan ng usapang pangkapayapaan. Hanggang ngayon ay wala pang signifikanteng pagbabago na nagawa si Duterte para makaalwan mula sa abang kalagayan ang mga mamamayan, lalo na ang mga magsasaka at manggagawa. Mga maralita rin ang pangunahing biktima ng gera kontra droga ng pamahalaan. Bagay na inihabag ng NDFP sa peace talks, bunga ng malalang paglabag sa karapatang pantao. Kahit labis na ang paglabag ng AFP, nagtitimpi lamang ang mga ulang mandirigma ng bagong hukbong bayan o ng New People's Army na hindi magkaroon ng enkwentro sa mga militar dahil tumatalima ito sa idiniklarang ceasefire ng CPP, NPA at NDFP. Ang digmang bayan ay nilulunsad sa pambansang saklaw ang siyang tanging sasandigan ng mamamayang Pilipino. Higit sa mga positibo, reforma ang makakamit ng mamamayan sa paglilunsad ng demokratikong revolusyon bayan. Hinihikayat natin ang pinakamaraming bilang ng mamamayan na lumahok sa higit pang papalakas na revolusyonaryong kilusan. Sa digmang bayan, makakamit ang